to the vlog. Isa nga pala akong OFW sa London and i-chronicle natin yung mga trip natin, out of country trips, kasi minsan lang tayo makapag-relax and enjoy, trabaho lang tayo ng trabaho. So for this video, we're going to Iceland. So doon kami sa national airport nila. Currently, Iceland pwede nang bumiyahe daw, but earlier this year, may mga volcano eruption warning sila. This was taken October of last year, 2022. First trip namin from the airport, punta kaming Blue Lagoon. Ang ganda dito, guys. So, more or less Taglish tong vlog na to kasi I'm from Mindanao, so hindi ako magaling mag-Tagalog. So, combine ko na lang. Again, Blue Lagoon, napakaganda, guys. Hot spring, geothermal siya, guys. So, natural talaga yan. Uy, sino tong Queen Bee na to? Pwede to ah. Napaka must go talaga yung Blue Lagoon. Pero may isang lagoon pa daw na hindi namin napuntahan din. Sky Lagoon yung tawag. Yun daw yung mas bago. Pero Blue Lagoon, definitely a must go. So, moving on. Same day pa rin to, day 1. Punta na kaming Thingvellir National Park. Ba yung national park nila dito, guys, kasi walang mga puno. Konti lang puno sa Iceland kasi volcanic region. Yun. So, October to, hindi pa masyadong full on yung winter nila. So, may mga ice cap pa sa mga bundok. Forma pa lang yung mga glaciers or yung mga snow caps pala, ice caps tuloy. Medyo maulan rin, mayroong konting drizzle. Taligsik yan sa amin eh. Ewan ko anong, sabihin nyo sa comments below kung ano yung Tagalog ng taligsik. So yung tour namin is involving like around 30 to 50 people. Pero suggestion ko sa inyo, rent lang kayo ng private car, tas DIY nyo na yung mga tour. Kasi mas mag-i-enjoy kayo. Gaya nito, mas ma-enjoy nyo yung mga scenery na to kasi pwede kayong magtagal, hindi time-bounded yung trip nyo. Pero make sure around 5 days siguro kayo sa Iceland. Ang ganda dyan, guys. Sobrang lamig lang. Magdala rin kayo ng waterproof or water resistant na jacket kasi yung mga bare months dyan medyo maulan minsan. Pero mabilis lang magbago yung panahon nila kasi mahangin din dyan. Hindi kasing lamig ng Canada or Finland or yung mga Nordic countries, pero mahangin kasi kaya medyo malamig din. I think around 2 to 3 degrees Celsius yata yung temperatura niyan while we were there. So yan, marami silang mga rock formations kasi nga volcanic island made of fire, parang Camiguin din yan sa atin sa Pinas, pero napakalaki lang ng ice. Well, malilibot mo rin siya for maybe like a day or 2 days. Parang pinagsamang yan, mga normal lang yan na scenery sa May Gedli, guys. May mga waterfalls, mini waterfalls. Pwede kayong maglaro ng drinking game dyan. Every time makakita kayo ng waterfalls, shot kayo. Malalasing kayo kasi maraming waterfalls dyan madadaanan nyo sa mga kalsada nila. Dyan lang sa May Gedli. So yan, may mga konting sanga rin, pero yung like forest like trees talaga, puno talaga, konti lang. Pero balita ko yung gobyerno daw nila is they're making an effort for reforestation of Iceland. So ewan ko kung ano na yung progress niyan ngayon. So moving on from the national park ba yun, hindi ko ma-pronounce. Next stop namin ay sa Gullfoss Falls. Uy, maganda din dito. Scenic. Parang, well, hindi siya kasing majestic ng Niagara, pero same vibes. Not that I went to Niagara, so hindi ko talaga mako-compare kasi hindi pa ako nakapunta doon. Pero based sa mga pictures doon, sa mga kakilala kong pumunta doon, medyo ganun din daw yung vibes. So, lakad ulit. Ang daming lakad-lakad ng tours na to, guys. Kaya, dala kayo ng pagkain nyo, tsaka tubig. Pero yung kung magtutour kayo, kasi yung mga tour guide dyan medyo stricto sila pagdating sa pagkain sa bus kasi ayaw nilang magkalat. So, palihim nyo lang kainin or sa labas nyo lang kainin.
Kasi malalayo yung mga destination or mga sites ng Golden Circle Tour. Yun yung tawag dito na tour. Golden Circle. Yan yung Golfos Falls. Musok pa oh. Pero hindi yan sa init, sa lamig yan. Ang ganda guys. Napaka majestic. Tsaka scary din kasi if afraid of heights ka, medyo matatakot ka din. Pero napakaganda niyan guys. See? Imagine niyo, nandyan kayo. Very nice. May mga tao pa dun sa baba. Pero pwedeng bumaba dyan. So I think bababa kami nito. Again, magdala kayo ng waterproof or water resistant na jacket. Tsaka pants din. Siguro. Boots na rin. Kasi mababasa talaga kayo niyan. See? Mga little splash ng waterfalls. Medyo nagmamadali na kami dyan kasi we're in a tour nga. So, I think allotted time dyan is 1 hour per place. So, sa Golfos Falls, pero I think 1 hour and 30 minutes kami dyan kasi yung mga tao gustong kumain. So, next, Geysir. I think day 2 na to guys kasi 5 days kami sa Iceland. Hindi ako sure. Matagal na nga to na video. Last year pa to. Ngayon ko lang na edit. Yun. Yung mga geyser guys, nandyan lang yan sa Gedli din. Sa lupa mismo. Natural yan. Hindi yan man-made. Yun. Kumukulo pa sa init yan guys. Pwede kang magluto ng itlog dyan. O gumawa ng tsokolate. Mainit yan. Kahit yung tubig sa gilid guys, sa labas ng geyser, ng maliit na geyser na yan, mainit din yan. Kaya kung may bata kayong kasama, if you're with kids, don't let them touch those waters. Ito guys, close up ng pagsabog ng geyser. This is it. Any moment now. Yun! Volcasm. Ang ganda nun guys. Pero dapat mag-wait kayo ng around every 10 minutes ata, 10 to 15 minutes sumasabog siya. Pero hindi yun sasabog na parang vulkan. Yun lang yan. Daw ha. Yan, sa lupa din yung galing yung mga usok na yan guys. Pero I think may mga... So, balik na kami sa city proper ulit. Kasi gumagabi na. Parang 2 days ata to yung Golden Circle Tour na to. Hindi ako sure. Nilibre lang kasi kami ng tita ng jowa ko. So, salamat tita. If you're watching this video, pasensya ka na, ngayon ko lang na-edit. Ngayon lang nagka-oras. Ayan. Walang traffic guys. Kasi nga maliit lang siya na bansa. I mean, not land area wise, but population wise. Parang 300,000 lang ata yung population ng Iceland. Hindi ko sure. Google natin. Pero ang dami nilang traffic lights, ang daming signages, kahit konti lang yung tao dun. Iceland population. 300 as of 2021 guys. Meron 2022. 372,899 na tao lang andyan. Malaki din yung land area nila. Siguro half ng Mindanao siguro. If I'm not mistaken. The next day. Shout out sa barkada ko, Pablo, Gary Paul. Yon, waterfall sa Gedli. Sabi nga, kung mag-drinking game kayo shot every time may waterfalls, malalasing, matitipsy din kayo. Daming waterfalls din sa Gedli. Kaso nga, tour yan, so hindi basta-basta makakapagpunta or we can't stop the bus. May designated allotted time yan per place. Ito yung first na waterfall na nag-stop yung tour para tingnan. Yun, may rainbow pa guys.
Di totoo yung pot of gold. Wala kaming nakita dyan. Advantage talaga pag mag-rent kayo ng sarili nyong car, guys. Again, wala kayong makikitang puno. Konti lang talagang puno dyan sa Iceland. Parang yung sa natatandaan ko, less than 1,000 lang daw. Yung waterfalls, guys. Pwede pang pumunta sa... Yan, malamig na yan. Tubig na yan. Hindi yan mainit. Pwede pang pumunta sa likuran ng waterfalls. Kaya very important talaga na magdala kayo ng water resistant, waterproof na suot para ma-enjoy nyo talaga yung view. First hand experience talaga. Yun, rainbow. Yun yung dulo ng rainbow. Walang patog gold. Sa baba, tingnan nyo. Hills. Pwede nyo umakyat sa taas ng hills. Yun. Back of the waterfalls. Next stop. Katapos doon. 30 minutes lang doon. Hindi ko alam paano pronounce yan. Solheimajökull. Ito na yung mga glacier, guys. So, since October pa, hindi pa kasagsagan ng winter talaga. Pababa pa lang yung mga glacier. Yun yung nakikita yung puti. December, January, February, bababa yan hanggang dyan sa dulo sa may tubig. Magyiyelo na yung tubig tsaka lupa. Pero since October pa, so bumabalik pa lang. Pag summer din, umaatras sila. Yan, may mga yelo na sa tubig nagpo-form. Pwede din kayong mag-trekking dyan, pero dapat may guide kayo, tas mas mahal yata if mag-trekking. Yun, yan, mga yellow yan, guys. All natural. Makes you think how little we are compared to the vastness of the world, the earth, our planet. Yun, ice din yan, guys. Sisimula na. Next, parang day 2 na talaga to, guys, as far as I can remember. Vik Island. Isa tong maliit na village dun. Dito kami nag-lunch sa day 2. And Black Sand Beach. So, konting stopover sa Vik na village, maliit na village lunch. Enjoy the view. Tapos diretso na sa sand, black sand. Di naman masyadong popular yung black sand sa atin Pinas kasi white sand yung gusto natin, di ba? Pero maganda rin yung beach na yun. Yan yung Vik, guys. Village yan. Maliit na village lang. Konti lang din yung tao pero may mga establishment, may mga pwedeng kainan. Again, wala na namang puno. Yan yung Black Sand Beach. Parang may scene daw sa Game of Thrones na isinut dito eh. Hindi ko sure. Baka yung scene ni Khaleesi at Jon Snow, yung nagkakamabutihan na sila. Yung kumukuha sila ng dragon glass. Parang dito siguro yun. Again, maraming tao kasi tour yan eh. Isang bus kami yan. Parang dalawa nga siguro sa kabilang team. Yan yung nasa Gedli, yan yung mga rock formations na parang mga bars or mga pillars. Yan, usok na naman galing sa lupa, guys. Minsan mapapraning ka rin eh kasi baka, waterfalls na naman. May isip mo baka pumutok yung mga bulkan dyan. Kasi ang daming bulkan daw dyan. Yung earthquakes nga nila parang every day or saan ba yun? Ginugol ko yun eh. 3 eruptions in the last 2 years. Basta maraming earthquake in a year. Pero mostly, yung mga 80 to 90% of them, micro-earthquakes lang. So, hindi nila mararamdaman. Pero since malapit sila sa tectonic plate siguro. Random na stopover lang to, guys. Wala na namang puno. Barren field lang talaga minsan. Parang may waterfalls ata dito. Kasi bumababa ako eh. Meron na. Shot na naman. Dapat yung background music dito, waterfalls ng Coldplay. Everyday. Yun, ang ganda, guys. Woo! Kaya gusto kong bumalik doon eh.
May something talaga sa mga island vibes. Yan, ang Iceland. Siargao. Island vibes din. Yan, ganda ng waterfalls. So, pauwi na ata kami nito. Shout A out few Pablo. moments later. Yan, balik na kami sa syudad ulit. Nahanap ng makakain, mas snack. Hanggang gumabi, malapit ng gumabi nito. Ngayon, gabi na. May nightlife din dun, ha. Hindi na kami mag-nightlife kasi parang maaga ulit yung tour namin sa day 3. Tsaka marami ding makakainan. Wala nga lang, parang parang merong Chinese dyan, pero hindi ko alam kung bakit hindi kami nag-Chinese. Parang 5 days ako hindi nakakain ng rice. Sayang wala akong next The day. next day. Parang day 3 na ata to. Yun, papunta na kaming may museum sila. Pero hike din ng konti, hike na naman. Eto, hindi na to tour. So kami na lang nito, DIY. Na sumakay kami ng bus. And then, we walk towards this Perlan? Perlan ata yung pangalan nito. Check natin, maya-maya ng konti. Abot din tayo dyan. Actually, kinat ko na nga to eh. Mahaba-haba yung linakad namin dito yon. Parang museum / observatory na rin ata to. Dito, mapapansin nyo, merong mga puno na kasi part to ng reforestation areas nila. Kasi I think may mga certain na parameters sa soil yata para mag-grow yung trees. Yan, isa ito sa site na medyo maganda yung soil para taniman at reforestation. Yan, Perlan nga. Perlan, Wonders of Iceland. Ang ganda-ganda din dyan, guys. Tapos modern din yung museum nila. Although wala ako masyadong videos dito. Pero ang laki nito, guys. I mean, meron siguro pero pangit yung shots kasi cellphone lang. Yon. Perlan Museum. Meron silang mapa ng buong isla. Meron din silang special na bird dito. Nakalimutan ko yung pangalan. In-explain dito. Tama. Meron nga din palang whale watching sa Iceland din. Pero hindi na kami nakapag whale watching kasi parang mahal yata yun. O hindi 100% na makakita ka ng whale. Pero may refund daw. Pag wala talaga kayong nakita na whale, hindi siya refund pero you can go again the next day until makakita kayo ng whale talaga. Yan yung mga photographs ng volcanic eruptions, guys, over the years. Ang dami. Scary din. Kasi may hindi ko lang alam number of volcanoes. Google natin. Yan, number of volcanoes in Iceland. Yung mga footage. 130, roughly 130 volcanoes in Iceland. Dang. Yun. Pagkatapos doon, lakad ng konti sa may parang baywalk nila, parang seaside. Papunta na kami Jiang City proper ulit. Kasi parang last day na ata to. Mahaba-haba din tong baywalk nila, guys. At parang pumunta pa kami sa another some kind of opera house, music orchestra or something. Ewan ko anong tawag dun. Pero hindi ko na nakuna ng video kasi parang low bat ako ng panahon na to. A few moments later. Yun. Ito parang yung Changge nila. Little market nila. Dito ka bibili ng mga pasalubong or mga memorabilia. Must try din, guys, yung fermented shark.
Hindi mabango pero masarap. Must try. Try kayo ng fermented shark, guys. Para siyang parang tuna. Hindi ko alam paano i-describe eh. Pero sabi nung isang kasama ko, parang kulangot daw eh. Parang kumain ka ng kulangot. Yan yung flag nila, guys. Mga pasalubong. At dyan po nagtatapos ang ating vlog. I'm sure marami pa akong Iceland videos, pero parang ito lang yung set of videos na maganda yung kuha. Don't worry, next time i-invest tayo ng magandang camera, yung legit na GoPro or DJI para mas maganda yung kuha. Pangit kasi pag cellphone lang. Hindi pa to iPhone. Android lang to, Android. Hindi rin Google Pixel. Thank you guys for watching. Like and subscribe.